nitong nakaraang Disyembre, yung nagpapasko, dito po sa Pilipinas, alam natin, yung mga handaan na nangyayari, preparation, mga reunion. Pero kung tutusin, pag panahon ng Pasko, karamihan din may mas pinaghahandaan pa talaga, no? Minsan nga mas grande, mas grabe pa yung handaan pagdating ng New Year. So may mga paghahanda na ginagawa tulad nun, at ngayong taon nandito na tayo sa bagong taon, kung tutusin. From last year, nandito tayo sa year 2015, ano yung mga pinaghahandaan natin? Ano yung nilook forward natin for this 2015? No? Ganun din ba ito nung 2014, nung magsasarado na yung taon, hinahangad natin ano kinakabang sa atin, sa atin. May mga preparations na ginagawa, may mga resolution. Pero patungkol po sa paghahanda, no? Sabi ko kanina, ngayon nakatapak tayo dito sa taon to, anong nilook forward natin? Higit sa lahat sa taong ito. Magandang tanong yun para sa sarili natin. Bagamat may mga, siguro iba't iba yung mga sagot natin, patungkol sa personal na buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa church. Pero masasabi niyo ba, isa sa bukod tanging sagot niyo, sana dumating na si Jesus? O ngayon lang natin naisip, ang mas maganda yata higit sa lahat yun. Yun po yung tema kasi ng ating pag-aaralan ngayon. No? Kung meron man tayong dapat hahangarin at mayroon talaga dapat paghandaan at inaabangan, yun yung pagbalik muli ni Jesus. Wala nang ibang hihigit doon. Ewan ko sa inyo kung ano yung pinaka-inaabangan ninyo. Baka teleserye ng paborito yung telenovela o yung bagong gadget, bagong modelo ng kotse, salary increase, bonus, 13th month pay, kahit first month pa lang ng taon. Sana mga kapatid, no? Sana hindi gaya yung sinabi ko na, sana hindi malugmok yung mata natin na parang nabubuhay na lang tayo bilang manampalataya para dito sa mundo. But do you have yung expectation and longing ng pagbalik ni Jesus? Is that primary? Bukod tangi ba yun sa hinahangad natin sa lahat ng bagay dito sa mundo? Kasi kung hindi, brethren, kung hindi, ang practical application nun, yung worship natin pag linggo apektado. Yung worship natin ngayon, this is an expectation of what is going to be in glory. Kung hindi ganun yung expectation natin, mga kapatid, wala tayong pinagkaiba dun sa nagsasamba, nagtitipon, na parang ritual lang. Na parang may, alam mo sa tindahan na nakalagay open, close. Sunday ngayon, open. Business as usual. Ganun na lang mangyayari. Totoo yun. Kung hindi tayo inclined yung ating mga puso at damdamin at ang ating isipan, hindi inclined sa araw na yun. Ang iisipin na lang natin palagi, Sunday na naman. Ganda na ako ng damit ko. Meron ba tayong ganong expectation? Meron ba tayong ganong anticipation? Sana meron. Kasi yung text na titingnan natin ngayon, wala pa akong sinabihan kung ano yung magiging teksto natin ngayon, ano yung tema ng ating pag-aaralan. Pero yung mga inawit natin po, talagang napaka-akma. No? Ito yung patungkol sa pagluluwalhati sa ating Diyos. At nais ko pong puntahan natin yung talata ng Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. So gaya na sinabi ko, sana yung puso natin ngayong umagang to at sa buong buhay natin bilang mga manampalataya merong expectation of this day. Sana hindi lang tayo nakagapos dito sa lupa. Sabi dyan sa Revelation chapter 4 verse 11, basahin ko sa Tagalog,
Karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Muli, hiling natin ang tulong ng Diyos sa ating pagtubulay ng salita niya. Lord, tulungan niyo po kami despite sa aming mga kahinaan at karupukan ng aming isip, ng aming mga damdamin, O Diyos, na hindi namin kayo napapurihan as we should. Maging sa oras na ito, Diyos, walang magmamangha sa amin magsasabing tunay ka namin napupuri ng buong diwa namin. May mga kasalanan, may mga kaabalahan, may mga kahinaan pang nangagambala sa aming mga buhay ngayon. Pero Lord, maging sa oras na ito, pagkalooban mo kami sa isang oras na ito ng glimpse, ng sulyap, ng kaluwalhatian dyan sa langit. Ng kaluwalhatian naming binasa na kung saan ito'y mangyayari sa muling pagbalik ninyo, O Diyos. Nang sa ganon ang aming pakikipagtagpo sa iyo ngayon ay maging matamis at tunay. At maramdaman namin ang kaluwalhatian ninyo kahit habang kami nandito sa lupa na maraming dinadanas. O Diyos, tulungan niyo kami. Ilayin niyo kami sa kapaguran, ilayin niyo kami sa mga distraction, ilayin niyo kami sa pagkaraniwang paglapit sa inyo. No? Kakaibang paglapit at pakikitungo namin sa inyo ngayong oras na ito. Dahil sa inyong presensya ang aming hiling at hangad. Gaya ng ginagawa din sa langit ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa dakong ito. At hiling namin ang tulong ninyo at paggabay ng banal na Espiritu sa aming pag-aaralan. Nang sa ganun, O Diyos, lahat ng papuri, lahat ng pwedeng itaas ay hindi sa amin, kundi sa inyo lamang. Sa ngalan ni Jesus, ang dalangin. Amen. So sa talatang binasa natin, may mga naunang bahagi pa, no? Teksto din ba dito? Ito'y eksena, sabi ko kanina, isang glimpse na kung saan, isang sulyap, kung anong magiging tema, eksena sa bagong langit at bagong lupa. Na kung saan, ito ay magkakaroon ng kasimulan sa muling pagbalik ni Jesus. Itong temang ito po yung binasa natin, ito po yung primary, pangunahing tema ng bagong langit, bagong lupa. Ang pag-worship, ang pagsamba, ang pagluwalhati, ang pagpuri sa Diyos na nasa kanyang trono, sa luklukan ng kanyang kaharian. Yan ay, akmang-akma yung dahil natin kanina, crown Him with many crowns. Crown Him the Lord of Peace. Tema ng ating worship sa kalangitan, ang tema ng worship natin sa bagong langit at lupa, ang sentro po nito ay ang trono ng Diyos. Wala nang iba. Hindi ang ulap, hindi ang ginto, hindi ang mga anghel, hindi si Apostol Pablo, hindi si pastor. Walang iba po kundi yung nasa trono. Yun ang sentro ng langit. Yun ang sentro ng kaluwalhatian. Yun ang sentro ng universe. Ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. At sa eksena to, makita natin sa mga naunang verses, from verse 1, no, kung nabasa nyo na ito, may mga nilalang na binanggit doon. At isa sa grupo, kung tutusin, na nasabi doon, ay mula verse 9, verse 10, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumamba doon sa nabubuhay magpakailanpaman, at inihagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na nagsasabi, yung binasa natin first, karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Yung verse 10 po na yun ay yung 24 na matatanda ay representation po ito ng church, ng iglesia na iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi na tayo pupunta dun sa detalye, bakit naging 24,
Basta po, ang pinaka maraming nagtatalo, hindi yung nagtatalo, maraming interpretation, but yun po yung pinaka mensahe doon. Ito yung representation ng church. May nagsasabi na ang representation nito, 24, representing the 12 tribes of Israel, and then yung 12 apostles sa New Testament. Old Covenant, New Covenant, iisang tao ng Diyos. Hudyo, Hintil, iisa. Okay? So, as a church, eto ngayon ang tinatalakay natin. Ano yung ginawa nila? At makikita natin na sila nagpakatira pa. At sa kanilang pagtira pa, ay iniladlap o hinagis nila yung kanilang mga koronang ginto. Bilang papuri at pagpugay dun sa nakaupo sa trono. Sa unang bahagi, makikita natin, alamin natin, ano ba yung laman ng kanilang pagpuri o yung kanilang doxology, tawagin natin. Una-una, yung aktibidades nitong 24 na elders ng church doon sa langit. By the way, nakita ito ni John, pinakita sa kanya na ito yung kahantungan lahat ng bagay dito sa mundo patungkol sa church. Ito yung magiging culmination ng lahat ng ginagawa at ginawa dito ng church. Ito na yung final stage. Ito yung simula ng lahat pala. At pinakita ito bilang pagtanaw sa hinaharap, ano ba talaga gagawin natin doon? Church, brethren sa langit, sa kalangitan. No? Hindi po tayo doon pupunta para lang magbakasyon. Ang gagawin po ng iglesia doon ay purihin, sabahin ang Diyos ng walang hanggan. Again, purihin ang Diyos at sabahin at ialay ang lahat na karapat-dapat sa Kanya magpakailanman. Walang gumpay, walang patid, walang hadlang. I-compare natin yung dito ngayon, napakalayo. Ngayon pa lang, may mga kahinaan tayo dala, may sakit sa katawan, may pagod, may antok, may alalahanin. Doon wala. Kaya po rin ang Diyos, nandito tayo ngayon. Bagamat sa ating mga kahinaan, kailangan magpunyagi tayo. Hindi lang para matapos na hintay natin alas 12 na tapos na, hindi. Namnamin natin itong oras na ito. Dahil nandirito ang Diyos, nakatugon ng kanyang paningin at pandinig na handang tumanggap ng ating mga papuri. Dahil kay Jesus. Hindi dahil sa atin. Dahil kay Jesus. So makita natin yung church dito na sinisimbolize itong 24 elders, pinapakita na meron silang corona na ginto. Ang symbol niyan is a symbol na ito ay victorious, meron ng tagumpay, triumphant. So, in comparison sa kalagayan natin ngayon, yung nakita ni John, yung pinakita kay John nung time na yon, wala nang, kumbaga, napagtagumpayan na ng iglesia ang lahat ng bagay, lahat ng tukso, lahat ng kasalanan, ng kainan. Perfect na yung church doon. Perfect na yung mga tao ng Diyos. Wala nang pwedeng gumambala sa kanila. Victorious church. The church triumphant. Ngayon, church militant. Ibig sabihin, may sagupaan ang nangyayari pa rin. May sagupaan laban sa diablo, sa kanyang mga demonyo, sa kasalanan na nananalaytay sa atin, sa mundo. Mayroong pinag-usapan kanina, merong struggle pa rin na nangyayari, kaya nga militant. But nonetheless, comfort sa ating mga kapatid, dahil ang kahantungan ito is triumph and victory na nakita ni John. The church will be triumphant. Pangako ni Jesus yun. Ang pangako niya is what? The gates of hell will not prevail against it. Hindi kailanman malulupig ang iglesia na tinatag ni Jesus. Hanggang sa huli, aakayin niya ito mula sa simula hanggang sa huli. Hanggang sa kaluwalhatian. Comfort sa atin mga kapatid. Hindi in vain ang panambahan na ginagawa natin. Hindi in vain ang paglakad natin dito ng katuwiran. May tagumpay. At yung tagumpay na ito, hindi lang dahil nagpunyagi tayo. Ang pinakapunot dulo ng tagumpay na ito ay nagmula pa dun sa cross. Kay Kristo Jesus. Na siyang kapitan ng kaligtasan natin. Na siyang
hari ng kaligtasan natin. Pero makikita natin sa tanawin na ito na ang church that time sa nakita ni John, victorious church. Pero nakita rin, pansinin din natin, hindi mayabang, hindi nagmalaki ang church. Yung iglesia, hindi nagmalaki ang mga tao ng Diyos sa panahon na yun. Of course, sa kanilang triumph, sa kanilang victory, sa kanilang pagpupunyagi, hindi nila itinaas ang kanilang sarili. Hindi nila itinaas ang kanilang mga kakayanan, hindi nila itinaas ang kanilang pangalan, hindi nila itinaas ang kanilang natapos. Ang simbolo ng kanilang tagumpay, yung korona ng ginto, hindi nila kinuha at pinangalanan ng pangalan nila. Kinuha nila at hinagis sa paanan mula sa trono. Sila'y nagpuri at nagdakila, hindi sa sarili nila, kundi dun sa karapat-dapat nagbigyan ng papuri ang Panginoong Jesus. Evaluation ng church. Na-evaluate ng church, ng iglesia ng mga tao ng Diyos, at ito ang kanilang papuri. Ito yung lumabas sa kanilang mga papuri, sa kanilang mga bibig. Yung binasa natin sa verse 11. Worthy, karapat dapat ka, O Panginoon. Compared sa lahat ng bagay, karapat dapat ka, O Panginoon. Na tumanggap, sabi dyan, ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Karapat dapat. Walang ibang karapat dapat. Kaya ibinigay nila ito sa Panginoon. Hindi dahil kulang ng kaluwalhatian, ng kapangyarihan, ang Panginoon Diyos na nasa trono. Or hindi rin ito nagkaroon ng time na nawala ito sa Kanya. Kaya binibigay nila. Hindi. Ang Diyos po ay hindi nagbago. Hindi nagbabago at hindi magbabago magpakailanman. He is the same to yesterday, today, and forever. Hindi po pabago-bago ang isip ng Diyos natin. Kaya sa pagpuri at pagpugay nila dito, ito po nakita ang tunay na passion ng iglesia, ng mga tunay na tagapagsamba ng Diyos. Sana, ito rin ang marka natin bilang mga tunay na mananampalataya. Higit sa lahat, ibig sabihin ng tayo mga tunay na tagapagpuri, tagapagsamba ng Diyos. Ang mga tunay na mananampalataya lang po ang mga tunay na tagapagsamba ng Diyos. Marami ang nagsasabing sila'y sumasamba sa Diyos. Pero kung maalala ninyo yung nangyari doon sa John chapter 4, yung encounter ni Jesus doon sa Samaritan woman sa balon. Sabi ng babae na nung nalaman niya na alam ni Jesus itong mga bagay na ito na patungkol sa kanya, na walang ibang nakakaalam. Biglang sinabi niya, siguro propeta ka, no? Siguro ikaw subukan ng Diyos, kaya alam mo itong mga bagay na ito. Alam mo, dito kami nagsasamba. Biglang naging religious yung topic. No? Alam ko, nakakaranas kayo nun. Biglang, nag-uusap kayo ng ganyan, kaibigan nyo, katrabaho, ngayon mo lang nakilala. Tapos nalaman niya na Kristiyano ka, may kakilala din ako ganyan. Pero, wala na ngayon. Dati, ganito rin ako, ganyan. Dati akong ganyan. Active din ako sa church namin. Ganyan. Biglang nagiging religious yung topic. No? Nung sinabi ng babae, dito kami nagsasamba ng mga ninuno ko, mga ama ko, dito kami nagsasamba sa bundok na to. Kayo doon kayo, di ba, sa bundok niyo doon? Kami dito. Kayo sa Jerusalem, kami dito. Ano sabi ni Jesus? Darating ang araw, at ngayong araw na yun, na kung saan ang Ama ay naghahanap ng mga tunay na magsasamba sa Kanya. Tunay na tagapagsamba. True worshipers ang hinahanap ng Diyos. Those who will worship Him must worship Him in spirit and in truth, ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Therefore, sa mga tuwid, marami ang pwede magsabi, ako'y nagpupuri sa Diyos. Pero ang tanong, nagpupuri ba kayo sa Diyos ayon sa kalooban niya?
And ang tanging paraan, unang-una, mga kaibigan, para kayo maging tunay na tagapagsamba ng Diyos, kayo maging tunay na mananampalataya sa Diyos. Dahil doon lang magiging katanggap-tanggap yung inyong pagsamba. Dahil kay Jesus, meron kang ugnayan kay Jesus. Kung wala kang ugnayan kay Jesus, wala kang kaligtasan na nagmumula kay Jesus, o sa pamamagitan ni Jesus, wala kang ugnayan sa Kanya, therefore, ang iyong papuri, pagsamba, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kapatid, mga kapatid tayo din, huwag nating isipin na yung ating pagkanta, yung pakikinig, ito'y automatic na katanggap-tanggap sa Diyos. May bahid pa rin po ito ng kasalanan. Yun nga yung silbi, yun nga yung purpose, yun yung gawain, yun yung task ni Jesus na nasa kalangitan ngayon. He intercedes for us. Siya yung namamagitan para sa atin. Hindi lang po para sa mga prayer natin, but even yung ating pagsamba at pagpuri ay dumadaan kay Jesus nang sa ganun ito'y maging katanggap-tanggap. And money this, sa langit din. Anong resulta at epekto nun? Anong pagmamalaki natin? Mas maganda yung boses natin kaysa katabi natin? Mas nakikinig ako kaysa sa Kanya? Mas matagal na ako sa church kaysa Kanya? Hindi po. Tayo yung tagapagsamba ni Jesus. Tayo yung tagapagsamba nung nagligtas sa atin, mga kapatid. Ang pagkakaiba natin, alam mo, baka yung kulay natin, kung ano pa man. Pero in essence, wala tayong pinagkaiba pagdating sa katayuan natin sa Diyos. Tayo yung mga makasalanang rebelde na karapat-dapat na po ng Diyos. Hindi pinatawad at kinakabagan ng Diyos. Dahil kay Kristo, pwede tayong magkaroon ng communion sa Kanya at sa bawat isa. Kaya nga, ang picture dito is as a church, triumphant, nagbibigay ng pugay at papuri at samba sa Diyos na buhay, na nagligtas sa kanila na nasa trono. Yun ang kanilang doxology, yun ang kanilang papuri. He is worthy of all praise. Lahat ng papuri ay karapat dapat sa Kanya. Lahat ng honor, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng kapangyarihan sa Kanya dapat mapunta, ma-ascribe. Sa Kanya tumungo lahat. Yan ang tema dun sa langit. Kung hindi yan ang tema natin sa ating worship, tuwing linggo, ewan ko kung ano. Bakit tayo nagtitipon? Yan, isang mabuting bagay na wala namang special number dito. Practice po natin ano ginagawa sa langit. Wala namang special number sa langit. Congregational worship po nandoon. Congregational singing. Bakit? Pare-pareho tayo na-experience ang kaligtasan sa Diyos. Kaya isang boses natin. Hindi tayo nagpapagalingan dito. Hindi tayo nagpapatakasan dito. Kaya nga, dapat as much as possible, mamimaintain palagi na walang ibang pwedeng itaas dito. Kahit ang mga pastor, kahit kami mga nangangaral. Sana si Kristo. Si Kristo dapat ang tinataas ng isang iglesia. Otherwise, kailangan yung tumakbo palayo dyan kung hindi si Kristo ang tinataas. No exception, kahit sa moonwalk man yan, kahit dito, kahit sa Cubao, kahit sa kung saan. Kung si Kristo ang hindi na itinataas sa kalagitnaan, lumayo-layo na kayo. Kaya hilingin natin ang biyaya ng Diyos na maging sa iglesyang ito ay mapanatili na si Kristo, ang Diyos, ang siyang namumukod kami. Hindi personalidad, hindi ang building, hindi kung ano pa man. Dahil ito ang magiging tema ng langit. Yan ang motivation natin ng worship service. Hindi attendance, hindi takot sa pastor na ma-oversight o hindi ka nag-attend. Hindi.
Dahil kung tunay kang manampalataya, hahangarin at hahanapin mo ito. Dahil ito'y naka-engrave na sa puso mo nung niligtas ka ng Diyos at binigyan ka ng bagong puso. Puso na kung saan ito'y lumalapit at naghahanap ng pagpuri. Hindi sa sarili, kundi sa Diyos na kinikilala nila ngayon. Mga kapatid, yan ba yung description ng puso natin ngayon habang nag-worship? Mga kaibigan, itong mga sinasabi ko sa inyo, wala itong saysay. Wala itong saysay hanggang di mo naintindihan. Hindi binuksan ng Diyos ang puso-isipan mo. Ikaw magpapakumbaba at magpasakot. Magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Jesus. Saka ka pala magkakaroon ng pangibagong puso. Bagong pag-unawa kung ano ba talaga ang dapat. Unless baguhin ng Diyos ang puso mo, magiging ritual lang itong ginagawa natin kada linggo. Open, close. Business as usual lang. Hanggang kailan, hanggang kaibigan. Maaaring hindi mo kayo kilala dito lahat. Maaaring lumaki ka sa church. Tumagal ka na rito mag-attend. Kaya sana sa bagong taon na ito, pangalawang linggo ng bagong taon huwag ka na maghanap ng December. Sana ngayong araw na ito maging araw ng kaligtasan mo. Sana mainggit ka sa binasa natin na maging kabilang ka dun. Naisin mo, hangarin mo na maging kabilang ka ng mga nandito na nagsasamba sa Diyos sa araw na yon. Dahil kung wala ka dito, nasa impyerno ka. Sabi nga ni Jonathan Edwards, isang reformer, isang matingkad na halimbawa para sa atin. Sabi niya, God's purpose for my life was that I have a passion for God's glory and that I have a passion for my joy in that glory and that these two are one passion. Sabi niya, ang purpose daw ng buhay niya ay magkaroon daw ng passion, ng init para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa paghahanap ko ng pagkakaroon ng init sa kaluwalhatian ng Diyos na ito, meron akong joy sa passion na ito. Hindi lang basta mainit lang. But ito yung passion na ito, kagalakan ko. If you are a true worshiper ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, yung passions, yung affections natin, yung pagtanaw natin, sa pagpuri, sa paghanap ng kaluwalhatian niya, sa pag-display ng kaluwalhatian ng Diyos, sana makita sa buhay natin. Is it displayed, manifested sa buhay natin? Yung buhay ba natin nagre-reflect ng papuri na ito sa ating mga bibig, sa ating pananalita, sa ating gawin? Nakikita ba itong pagpupuri na ito? Paghahangad ng pagpuri sa Diyos? Sana nakikita ito. Nasa eskwelahan ka man, nasa trabaho ka man, kapitbahay mo man, kahit saan man, sa church. Brethren, nakahawa ba yung pag-worship mo sa Diyos? Nahihikayat mo ba yung iba? Hindi lang naman worship leader, yung may trabaho, may pasali na gano'n. Bawat isa sa atin. May encouragement ni Pablo sa Ephesians. Making melodies in your hearts. Encouraging one another to sing. O baka bored yung pag-aawit natin. Anticipation ng langit. Crowned with many crowns. Hindi mo makanta man lang maayos at may pag-iisip sa araw na yun. Brother, encouragement yung mga songs na yun. Pag-isipan natin yung mga lyrics. Pwede ka mag-meditate sa mga lyrics ng songs na yun. Habang inaawit mo. Hindi ko sinasabi maging emotional tayo, iyak-iyakan tayo dito. Hindi. Be worshiping in spirit and in truth. Ano sa katotohanan? At ito'y mag-ignite sa atin, sa pag-prepare natin sa worship na yun.
Imagine, sa langit, ang description dito, wala nang hadlang, walang pasakit, walang masamang isip, walang masamang impluensya ang pwedeng pumigil sa atin. Hindi kamatayan, hindi dadalaw sa atin. Pipigil sa atin sa pagpuri doon sa nasa trono. Sana ngayon pa lang, cultivate natin yung ganong attitude. Kahit na may mga kahirapan at mga hindrances, kailangan natin mag-tolerate. Yun yung laman ng kanilang papuri, yung kanilang doxology. Pangalawa, gusto kong bigyan ng pansin, ano yung naging pundasyon ng kanilang pagpuri? Ano yung dahilan, kumbaga, na yun yung lumabas sa kanilang bibig? At nandiyan din sa ating talata, sabi dyan, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan kapangyarihan sapagkat. Okay? Sapagkat. Ito yung mga dahilan dito, binanggit sa atin, yung pundasyon, yung foundation, yung dahilan ng kanilang worship. Unang-una, ang sabi dyan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay na yun. Sapagkat nilikha mo lahat ng bagay. Ano yun, mga kapatid? Creation. Di ba kayo nagtaka? Hindi ba, Panginoon, yung sentro ng worship na sa langit dapat pinupuri natin ang Diyos dahil sa kanyang justification, sa kanyang glorification, sa kanyang lahat ng syon sa theology na maisip natin. Propitiation. Malakas itong dating itong bagay na ito. Ang pag-worship daw doon, ng sentro ng langit, ng pag-worship, for you created all things. Yun yung babanggitin ng church. For you created all things. Yun yung reason doon. No? His act of creation, unang-una. Yung katunayan, yung katotohanan ng Diyos ang tagapaglikha, ay para isipin natin, parang babaw naman. Parang napaka-basic at napaka-common lang naman na katuruan yun eh. Creation, pang BBBS yun, pastor eh. Pang mga bata yan, tuturuan mo ng creation eh. Kaya alam na namin yung tatanda. Dapat yung mga mas malalim, yung dahilan natin sa pagpuri sa langit. Nag-agree ako doon na dapat hindi tayo ma-stuck lang doon sa mga basic na mga bagay, elementary na mga bagay patungo sa Diyos. Kailangan natin lumalim sa ating pananampalataya. Pero may sinasabi dito sa tekstong ito, bakit ito yung nagiging yung dahilan nila. No? Unang-una, bilang creation, binanggit yung creation dyan, pwede bang ito banggitin yan? May masama ba doon? Naging yung dahilan nila? Pag-isipan nyo sa Bible, simula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ilan at sino yung mga tao ng Diyos, mga kalalakihan ng tao ng Diyos, na nakalikha ng mga nakapagsulat at nakapag-formulate ng mga doktrina dahil sa kanilang pagtanaw sa creation ng Diyos. Hindi ba may naisip ba kayo? Kung nabasa niyo ang aklat ni Job, ultimong ulan, ultimong ulap, kung saan ito dadalhin ng Diyos, kung saan lalapag, papataking ulan, kidlat, kulog, yung pagbuo ng buto sa sinapupunan ng isang hayop. Nabangka si Job at binigyan ng papuri ang Diyos. Kailan yung muling nagpasalamat kayo nung nakakita kayo ng langgam? Nakakatawa, no? Langgam? Kung papasalamat mo pupuri ako sa Diyos, testi yan eh. Ano sabi sa Bible patungkol sa langgam? Ang sabi ng wisest man that ever lives. Go to the ant, O sluggard. Kung tingnan mo yung langgam, o tamad. Tamad-tamad ka, tingnan mo yung ants. Minsan, minilipik natin itong bagay na ito, creation. Siguro, hindi natin napapansin, nandito tayo sa syudad. Creation ito, kung semento na nakikita natin. Pero pag pumunta kayo, nagbabakasyon kayo, masarap mag-contemplate doon. Kitang-kita mo yung mga between, yung mga kulak,
yung dagat, yung bundok, yung mga hayop, yung papasa, talagang hindi ko malapit ako sa Diyos ngayon. Pinagkaiba yun sa syudad. Malayo ka ba sa Diyos kung nasa syudad ka? Hindi po. In view of creation sa nilikha ng Diyos, napapapurihan si Job, si David, si Solomon, si Pablo sa Acts 17. They contemplated upon the works of God in creation. And they glorified God and worshiped God sa bagay na ito. Pero most primarily, binibigyan ng luwalhati yung Diyos sa kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Anong pinapakita nito dito? Creator-creation distinction. Alam ng iglesia na sila inilikha at ang Diyos ang tagapaglikha. Napakasimple pa rin yan. Bilang mananampalataya po, alam natin, yung bata pa lang tayo, natin ang Diyos naglikha, tayo nilikha. Ano, di ba? Dahil sa kasalanan, inaasta ng sarili na siya ang tagapanguna sa buhay niya as if walang Diyos. Ako masusunod. Hindi ko man sinasabi na hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ko man sinasabi na walang Diyos, pero yung buhay ko, walang Diyos. Ang pag-recognize po nito sa langit, sa trono ng Diyos na siya'y tagapaglikha, kaya karapat dapat siyang papurihan, may pagpapakubaba ang iglesia, mga tao ng Diyos, alam nila, mayroong pagkakaiba. Hindi ka namin katulad. Hindi tayo pareho, ikaw ay Diyos, kaya ikaw lang ang karapat dapat na umupo dyan sa trono. Ikaw na hindi namin katulad, ay naging katulad namin minsan. At pinasan ang mga kasalanan namin. Ang buhay ninyo ay nawala dahil kay Jesus. At kayo ngayon na nasa trono. Bagaman kayo ay naging katulad namin, pero hindi namin ay katulad. May distinction. Kailan yung huling narinig na may isang nilalang na nagsabing, gusto ko puputan. Kailan yung huling narinig sa Biblia na mayroong isang nilalang ang Diyos at nagsabing, gusto ko tumaas. Gusto ko dyan. Lucifer. I will be exalted among the highest, above the Most High. Kabaligtaran ang sinasabi ng iglesia, ng church, ng mga niligtas ng Diyos. Kayo pong tagapaglikha, kayong naglikha sa amin ng lahat ng bagay. Karapat dapat kayo ng pagkain. At bilang tagapaglikha ng lahat ng bagay, ibig sabihin, lahat ng bagay ay dapat magpuri sa inyo. By implication, yan ang ibig sabihin nun. Lahat ng nilikha ng Diyos nagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Ang mga bundok, at mga bituin, mga planeta, mga hayop, mga insekto, malaking hayop, mga nasa dagat, lahat nagbibigay ng papuri sa Kanya. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Isa lang hindi. Simula nang pumasok ang kasalanan dito sa mundo, we cease to become a worshiper of God. Kaya kailangan ma-restore yun sa katauhan ni Jesus. Do you see yung connection sa lahat ng ito? Hindi lang na sinasabi na nilikha mo lahat ng bagay. Period. By implication, kayo tagapaglikha, kayo karapat dapat purihin, pero ang Panginoon, paano kami naging karapat dapat? Na maging tagapagpuri ninyo, makasalanan kami at nandito kami ngayon. Hindi dahil sa inyong kaligtasan. Kaya karapat dapat kayo Diyos. Remember, itong mga taong to na nagpupuri, hindi maliligtas lang ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus. Ito'y pagpapaalala din sa atin na ang sentro
muli ng worship sa langit, sa kalangitan, ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Eh ngayon po ba? Hindi. Abay ganun din. Bagaman may mga kahilaan sa atin, yun pa rin ang sentro ng ating worship. Dapat. Pero that makes us more even anxious. Dapat mas maging hanapin natin to. Kaya nga, sa huling aklat, huling talata, o huling chapter ng Revelation, even so, come quickly, Lord Jesus. Kaya nga, ang punto ko kanina, ano ba yung hinahangad-hangad mo sa buhay? Ano inaasam-asam mo sa buhay? Umaman? Dumami ari-arian? Kung yun lang inaasam natin, you are, sabi lang, you are of all men most miserable. Miserable buhay yan. Why? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose your own soul? Sabi ni Jesus. Anong pinaka-hinahangad mo ngayong oras mo? Anong pinaka-hinahangad mo? Kung hindi ba makasama ng Diyos kung pakailanman? Ano sinasabi, mamatay o magpakamatay tayo? Kasalanan mo. What I'm saying is yung disposition, yung attitude ng ating puso sa ating lakad, sa pang-araw-araw bilang mga Kristiyano, ito ba ang tibok ng puso natin? Hindi. Lahat tayo. Hindi bawat oras. And yet, mayroong conviction na meron sa ating puso na kailangan. Kung hindi ka man ng palatayang umaga, wala nun. Walang tumitibok sa puso mo na nagsasabing, papurihan mo ang Diyos. Wala talaga. And kung iisipin natin, napakadakila at napakaganda ng araw na yun. Pero huwag nyo iisipin, baka may nag-iisip din, sana hindi na nagkasala si Adan at si Eva. Sana maging, parang mabalik lahat, kung ano yung dati, yung kay Adan sa kay Eva. Perfect yung condition. Ang ganda ng fellowship natin sa Diyos. Doon sa Eden, bago magkasala. Brethren, huwag niyong hangarin yun. Alam niyo bakit? Mas maganda to kaysa Garden of Eden. Mas maganda to kaysa di hamak na mas maganda tong kalagayan sa kaluwalhatian kumpara doon sa kalagayan nila Adan at Eva bago magkasala. Dito mga kapatid, wala nang kasalanan, wala nang presensya ng kasalanan mismo. Wala nang temptation. Wala nang posibilidad na mahulog sa kasalanan. Noong time na yun, meron. Andun ang presensya ng Diablo. Andun ang presensya ng kasalanan. Nakaambang. Dito wala. Walang humpay na worship. Walang humpay na communion with God. Boring ba? Part of us may be saying yes. And dahil sa kasalanan na nanalaygay sa atin. Dear Lord, help us. Napainitin itong ating puso na hindi lamang tuwing worship service, araw-araw, but most of all, tuwing linggo. Tuwing linggo na ng bahat tayo. Ito sana maging sentro ng isip natin. Ang ginagawa natin dito pag nagsasamba at nagtitipon tayo is a foretaste, patikim kung ano yung nangyayari sa langit. It's a reminder once again sa atin. Lastly, ano daw yung naging sanhi? Bakit niya ginawa ito mga bagay? Dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo lahat ng mga bagay. At dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ano daw yung naging cause sa kanyang pag-act, sa kanyang pagkilos ng ganitong bagay? Brethren, wala akong ibang bagay kundi ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi po nalungkot ang Diyos, kaya kailangan niyang maglikha para may mga kasalamuhan siya.
Hindi siya parang isang nalulungkot na tao na bibili na lang ng aso. At kukup-kupin ito para hindi siya maging malungkot. Meron didila-dila sa mukha niya at meron siyang lalaruin. Bibigay ng aliw sa kanya. Hindi po ng Diyos. In fact, itong paglikha niya is a result of His perfectness. Wala pong kulang sa kanya. Wala po. Hindi naging malungkot ang Diyos. Perfecto ang Diyos sa kanyang persona. Hindi na kinailangan maglikha. And yet He did. Hindi niya kinailangan magligtas. And yet He did. Ito'y dahil sa kanyang soberanong kalooban na naglikha siya ng ligtas para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Ito pong sentro ng dahilan bakit itong buong kalawatan, itong buong universe natin ay nag-exist. Dahil sa kanyang kalooban, sa kanyang soberanong kalooban. At kung hindi tayo nagpapasakop dito sa kalooban nito, at hindi handa ang puso natin magpasakop dito, baka sabihin nila, hindi ko naman ginusto na, bakit ba ako nilikha ng Diyos? Hindi ko naman hinagad, mapanganak ako rito sa mundo. Bakit ginawa pa ako ng Diyos? The same answer kung bakit nilikha nila ng bagay. For worship. Hindi mo na-realize, kaibigan, kaya ka pinanganak para maging tagapagsamba ng Diyos. Napakadami ng pribileyo. Eh, dahil sa kasalanan, tayo nawalay sa Diyos. Pinanganak ka sa kalagayan mo. Pero hindi pa huli yung lahat. Kaya nandito kayo, naririnig itong mga bagay na ito. Ang pag-asa ng muling maging tunay na tagapagsamba ng Diyos ay naka Jesus. Kaya nga ang paanyaya ni Jesus ay lumapit sa Kanya. Come unto me all you are weary and heavy laden, nabibigatan. Kunin mo yung pamato ko. Ito ang pamato ko. Ang pamato ko ay magaan. Ang pasanin ko ay magaan. Nang sa ganun, magkaroon ka ng kapahingahan sa inyo. Kaibigan, kabigatan ng kasalanan ng talagang itong naghahadlang sa iyo para maging tunay na tagapagsamba ng Diyos. Maaaring nandito ko ngayon at umaawit din. Pero ibig sabihin na ito ay tunay na tagapagsamba ng Diyos. Sana maranasan mo itong panabahan na ito na tunay. May kahinaan, oo. Hindi kami perfecto mga Kristiyano. Walang perfectong Kristiyano. May mga kasalanan at kahinaan na kailangan pagkagutuyan. Pero aming panambahan ng pagsamba at pagtuli sa Diyos, hindi dahil sa aming sarili, o hindi dahil kay Jesus, na siya nagbibigay ng tibok sa aming puso upang sambahin siya ng tunay. Tanungin itong araw na ito na ating binasa rito, sa pagdating ng araw na yun, sana maging kabilang ka namin. At tayo mga manampalataya, mga kapatid, sana sa ating pagsamba, tuwing linggo, maalala natin ito. He is worthy of all. Karapat dapat siya ng lahat ng ating papuri at kalangalan at kapangyarihan. Nararapat ibalik sa kanya lahat. Kami yung attitude natin, maging attitude, yung attitude ni John the Baptist na makuha din natin. He must increase, I must decrease. Sa ating panambahan, ang Lord's Day natin, sana may looking forward ito. Ngayong linggo, sasabak tayo bukas sa Lunes, trabaho, sa kung ano pa man. May anticipation sana tayo for the next Lord's Day. Mapainit yung ating mga puso, napapasanin natin ngayong linggo ito. At the same time, mapainit na looking forward sa araw na yun. Hindi lang sa Lord's Day na yun, but again, on that day, kung saan, i-usher ni Kristo muli ang tunay na panambahan sa kanya.
Sana may anticipation tayo kayo. Sana yung attitude natin sa worship natin sa church ay maging ganun. And brethren, huwag natin kalimutan na in every aspect ng ating buhay, kabilang o kasama natin ang Diyos. Sa kalungkutan, sa kabigatan, kasama natin ang Diyos. Sa mga nalulumbay dito, nabibigatan, napapersecute ng pamilya, ng mga kaibigan, isa lang masasabi ko, ganun sinabi ni Pablo, it's not worthy to be compared kung ano yung pinagdadanasan natin ditong kahirapan at kabigatan. Kahit kamatayan, it's not worthy to be compared to the glory that awaits us. Sa eksena nito. It's not worthy to be compared. Iisin natin ito mga kapatid. Kung tunay tayo mga alagad ng Diyos, ni Jesus, kasama to sa ating paglakad. Otherwise, hindi tayo pinangalagad ng Diyos. Take up your cross and follow Him. If you're worthy to be His disciples, take up your cross and follow Him. Kahit sa kalagitnaan ng kabigatan. And again, huling panawagan sa mga kaibigan natin dito, sana maging tunay kayo mga tagapagsamba ng Diyos. Hindi lamang tagapagtanggap ng mga biyaya na araw-araw natin nakakanta mula sa buhay natin. Sana, may the goodness of God, sabi ni Pablo, lead you to repentance. Yung kabutihan ng Diyos sa araw-araw, sana tatanggap niyo. Sa pagtanaw mo sa buong buhay mo, wala ka ibang pwedeng sabihin kung mabuti ang Diyos. At sana sa pagtanaw mo ito, masabi mo, mabuti ang Diyos, it would lead you to repentance. Sana makasama ka namin sa makalangitan pagbulit o sa Diyos. Sana hindi namin huling lahat. Sana hindi matapos ng taon na ito. Na hindi ka nagsisisi sa kasalanan, hindi na napalataya ng Diyos. Maraming Panginoon, bunyan nga po kung aalisin niyo lahat ng kaliskis na nasa aming mga mata ngayon ay hindi lubos na isip ng mga mumutawi sa aming mga bibig ay tunay ng mga pagpapuri. Pero Lord, niloloob ninyo na sa kalagitnaan ng mga kabigatan at kahinaan namin ay magpunyagi kami. Kung sa ganun, mas lalong maging matamis ang aming pakikisalunungan sa inyo. Pagpasok sa inyong kaharian ng Diyos, makakita at masilayan natin kahit sulyap man lang dito sa talata na binanggit namin at nabasa namin. Lord, sana ito'y tumulak sa amin ang tunay na papuri sa pang-araw-araw naming buhay, higit sa lahat sa aming panambahan dito sa inyong iglesia. Lord, ipunin niyo po ang inyong mga tao, magligtas kayo ng mga dinadala niyo rito. At Lord, preserve itong iglesia nito. Na si Kristo at si Kristo lamang ang tanging makikita at maitaas magpakailan pa man. Sana wala ni sino man ang gumambala sa hangarin na yun. Sana, O Diyos, ito'y iglesia na makikilala hanggang sa huli na tumitindig sa katotohanan. Kung sila man ay kukunti o dadami, si Kristo pa rin ang siyang mamupagkano. Dahil ito ang sentro at tema ng kalangitan, ng bagong langit at lupa, ang pagsamba at pagpuri ng nasa trono. Salamat po Diyos sa gawin ito, sa kapupuri at kadadakilan ng pangalan. Ito namin sa ngalan ng